Samantala, magandang balita naman para sa ating mga healthcare workers. Naku, makakatanggap na ng allowance sa mga medical frontliners na nade-deploy sa mga low, medium at high-risk areas. Noong umiiral pa ang COVID-19 sa bansa, may report si Kate Renya live mula sa Batasang Pambansa. Kate. Princess, suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang inilaang 6.7 billion pesos na pondo para mabayaran ang overdue allowances ng mga medical frontliners na nanilbihan at nagserbisyo noong panahon ng pandemya. Aniya, titiyakin ng Kongreso na patuloy nilang pangangalagaan ang kapakanan ng health sector. Pandemic sa bansa, isa ang healthcare workers sa mga nagsakripisyo ng buhay para makapaglingkod sa mga Pilipino. Bilang pasasalamat sa kanilang kontribusyon, lalo noong pandemya, naglabas ang Department of Budget and Management o DBM ng Health Emergency Allowances o HEA, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. May kabuuang halaga ito na 6.767 billion pesos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, isa itong patunay ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa sakripisyo ng mga doktor, nurse at iba pang medical workers na tumulong sa panahon ng krisis. Sa ilalim rin ng Republic Act o RA 11712 o Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act of 2022, makakatanggap ng HEA, COVID-19 compensation at health insurance coverage ang medical frontliners, maging ang non-healthcare workers. 9,000 piso kada buwan ang makukuha ng mga na-deploy sa high-risk areas, 6,000 piso naman sa mga nasa medium-risk areas, habang 3,000 piso sa mga nasa low-risk na lugar. Saklaw nito ang nasa mahigit 1.4 million claims mula sa mga lokal na pamahalaan, pribadong ospital, state universities at iba pang institusyon sa taong 2021 hanggang 2023. Ayon kay Speaker Romualdez, sisiguruhin nilang mapapabuti pa ang mga benepisyo ng healthcare workers. Binigyang diin din ng leader ng Kamara na habang hindi sapat ang HEA para bayaran ang lahat ng sakripisyo ng healthcare workers, isaan niya itong hakbang para mas mapahalagahan ang kanilang malasakit at dedikasyon sa paglilingkod sa bayan. Princess, inaasahan din ni Speaker Romualdez na magpapatuloy ang pagtulong ng mga ahensya tulad ng Department of Health at DBM para tiyakin na tama ang pag-release ng mga health emergency allowances sa mga kwalipikadong healthcare workers. At yan muna ang update mula dito sa Kamara. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Kate Renya, Congress News. Maraming salamat, Kate Renya.